Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan ganito pala katindi at kalawak ang kayamanan ni Yorme or netong si Isko Moreno dito po mga kababayan sa Batangas Lipa. Ano po at dito mapapag-usapan din po natin etong issue ng disqualification mga kababayan nitong si Ricky Sandoval na kung saan lantaran po yung pangangampanya mismo sa mga paaralan na kung saan gamit na gamit yung mga kabataan at gamit na gamit yung mga ipinamimigay na notebook mga kababayan na kung saan nakalagay po yung kanilang mga pagmumukha at dito mapapag-usapan din po natin etong matinding inilabas na statement ni NBI Director Jaime Santiago na kung saan yung mga nagpakalat daw po ng Polboronic video nasampahan na daw mga kababayan ng kaso. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Ito nakita nating balita galing po sa DZRH News na kung saan sabi po dito NBI Director Jaime Santiago kinumpirma na kapagsampa na ng reklamo sa DOJ laban sa pagpapakalat ng peking Polboron video ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. So ngayon pakinggan po natin itong sinasabi ni NBI Director Jaime Santiago patungkol po sa ginawa nilang aksyon sa mga taong nagpakalat ng Polboronic video na kung saan mga kababayan ibinibintang ng mga taong nagpakalat na yun na si PBBM daw yung gumagamit mga kababayan ng ipinagbabawal na bato doon daw po sa video. So ngayon pakinggan po natin yung ginawang aksyon ni Sir Jaime Santiago. Yung sa Polboron na video na sabi ka pa. Yes, actually we have already filed the case regarding that matter. Malaman nyo pagka lumabas na yung resolution, we have already filed the case. Yan na. Binunyag po ba sa TRICOM hearing na may kinalaman daw si Attorney Harry Roque na nasa likod daw po nun? Magagamit po ba yun ng NBI sa case? Yes, meron kaming ganong angulo. So pwede file sa dito sa DOJ, yes. Sa haragat na lalabas kaso? Yes, Thank you. O ayan, maliwanag mga kababayan ha, nasampahan na daw ng kaukulang kaso ng NBI mga kababayan na itong mga nagpakalat ng Polboronic video na kung saan pinapalabas na si PBBM yung gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit hindi naman talaga itong si PBBM at inedit lang yung mukha ng presidente at ikinapit dun sa tao na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato doon po sa video. So ngayon, alam na natin yung mga susunod na kabanata dyan, pihado yung mga nagpakalat niyan, unting magbubura ng video, tapos yung iba magtatago na, lalo na yung mastermind dyan mga kababayan. Pihadong hindi na po yan uuwi ng Pilipinas at magtatago na po yan sa The Hague, Netherlands. So ngayon yung mga nagpapakalat pa dyan at nagbabalak na magpakalat at hindi po natatakot sa kamay ng batas, ugaliin nyo lang yan at may kalalagyan din kayo kapag napatunayan na kayo ay isa sa nagpapakalat ng maling impormasyon at maling video na yan kung saan ay ginagamit ninyo para siraan ang presidente. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan ito po ay galing sa Ayaw ng Malabon niyan. Yan po yung Facebook page mga kababayan na ito daw pong si Ricky Sandoval madidisqualify dahil daw po sa lantarang pangangampanya sa mga recognition rights sa mga paaralan alinsunod sa DepEd Memorandum 47. Ito po, basahin po natin yung nilalaman ng article. Yan, sabi po dito, Ricky Sandoval madidisqualify dahil sa lantarang pamumulitika sa mga pampublikong paaralan sa Malabon. Nagbigay ng babala ang Department of Education at COMELEC sa paggamit sa graduation at recognition rights sa politika ayon sa Memorandum 27 na pinirmahan ni Education Secretary Sani Angara. Kitang-kita ang paglalagay ng mukha ni Ricky Sandoval at iba pa mga kandidato sa mga program literature na ginamit sa mga paaralan sa Malabon. Bawal po yan mga kababayan dahil kung tutusin talaga maliwanag naman na sinasabi ng DepEd at saka po ng COMELEC na bawal na gamitin ang mga pampublikong paaralan para sa mga pangsarili pong interes ng kanilang pamumulitika. Pwede naman sila mamulitika sa labas mga kababayan, mag-ikot sila para suportahan sila ng tao, pero yung gamitin po nila
yung mga eskwelahan, mga paaralan para makakuha ng boto sa mga kababayang Pilipino po natin, especially sa mga kabataan dahil may mga magulang yung mga yan, bawal po yan. Kasi nga unang-una pinagbabawal din mga kababayan na ilagay yung mukha sa mga libro ng mga politiko para magamit sa kanilang pangangampanya at pangsarili nilang interes. Ngayon kung makikita nyo, eto kasing ginawang pagpapaepal di umano ni Ricky Sandoval, talagang lantaran na pamumulitika mga kababayan na kahit nga sa medal, nakalagay pa yung kanilang pagmumukha at kahit nga dito, ayan kung titingnan nyo mga kababayan dito sa kanilang ipinamimigay na ito, nakalagay din yung mga pagmumukha mga kababayan nitong si Ricky Sandoval. Na kung tutusin ay bawal po yan mga kababayan. At sinabi na po yan ng COMELEC at saka ng DepEd na bawal na gamitin ang mga eskwelahan sa pangsarili po nilang interes. So nandahil sa ginawang ito ni Ricky Sandoval mga kababayan, posible po siya na maharap sa disqualification dahil ginamit niya po yung mga pampublikong paaralan para po sa pangsarili po niyang interes sa kanyang pangsariling pamumulitika. Kaya dapat sa totoo lang talaga mga kababayan, ma-actionan ito ng COMELEC at dapat makita po ito ng COMELEC na kung saan talagang lantara na ginagamit ang mga pampublikong paaralan, ang mga graduation day, itong si Sir Ricky Sandoval para po sa kanyang political gain. Dahil alam naman po natin na ito po mga kabataang ito, may mga magulang yan. Syempre, yung mga hawak na mga batang ito ay makikita ng kanilang mga magulang. Kaya nakakatulong pa rin yan kahit papaano sa pangangampanya ni Ricky Sandoval. Kaya kung tutuusin, dapat po talaga makita po ito ng COMELEC at makita po ito ng Department of Education kasi bawal na bawal po talagang gamitin ang mga pampublikong paaralan para po sa pangsariling interes ng mga politician. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan may nakita po tayong balita galing po dito sa Bakit Mo Binenta Facebook page. Sabi po dito mga kababayan, grabe ang lawak ng property ni Isko Moreno sa Lipa, Batangas. Ang tanong, yan ba ang kinita ng pinagbentahan ng mga property ng Maynila? Dahil kung matatandaan nyo, di ba, isa-isang ibinenta ni Isko Moreno yung mga patrimonial property ng lungsod ng Maynila nang wala man lang kaalam-alam ang mga Manileño. Tapos kung titingnan nyo mga kababayan, ganito pala kalawak ang ari-arian ni Isko Moreno dito po mga kababayan sa Lipa, Batangas. Tapos eto nga, yung tanong dito kung makikita nyo, maliwanag naman na nagpayaman ka lang talaga sa politika. Ano po, ayon po dito sa article na ito, grabe ang property ni Isko sa Lipa. Nagpayaman ka lang talaga sa politika. So ngayon kung iisipin nyo po na mabuti, hindi nyo maiiwasan na maitanong na dito ba nadala, dito ba nagpunta yung mga pinagbentahan ng ari-arian ng lungsod ng Maynila, kaya hindi masabi kung saan dinala etong mga pinagbentahang ito. Kasi biruin nyo mga kababayan kahit nagbenta ng napakaraming ari-arian ng lungsod ng Maynila etong si Isko Moreno, baon pa rin sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila at walang kaalam-alam yung mga Manileño. Kaya po kung titingnan ninyo, kung iisipin po ninyo, bukod sa magagarang sasakyan ni Isko Moreno mga kababayan, ganito po kalaki ang kanyang property dito po sa Lipa, Batangas mga kababayan. Kung eto man po ay may katotohanan, talagang sobrang grabe nitong si Isko Moreno. Habang naghihirap at bao sa utang ang lungsod ng Maynila, siya ay tambak na ang mga property mga kababayan at ang kanyang mga ari-arian. Ganito po katindi ang ginawa ni Isko Moreno mga kababayan noong mga panahon na siya ay mayor di umano ng lungsod ng Maynila. At gaya nga ng sinasabi po dito, nagpolitiko itong si Isko Moreno para po magpayaman. Kaya pala ganun na lamang po katindi mga kababayan yung pagnanais niya na makabalik ng lungsod ng Maynila. Dahil nga mga kababayan, kapag nga naman ikaw ay naging mayor, baka matriple pa, madoble pa yung mga ari-arian mo. Dahil nga kung ibinebenta mo ng paulit-ulit yung mga patrimonial property ng lungsod ng Maynila at hindi alam kung saan napunta yung mga pinagbentahan,
talagang mga kababayan, makakapag-ipon nga siya at makakapagparami nga siya ng kanyang mga property. At ito yung isang patunay na talagang ganito kalaki ang property ni Isko Moreno dyan po sa Lipa, Batangas, mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic na yan. Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa napakalaking ari-arian ni Isko Moreno dito po sa lungsod ng Lipa. At ano rin po ang masasabi ninyo, mga kababayan, hingil po sa paggamit ni Ricky Sandoval at pangangampanya gamit po itong mga pampublikong paaralan. Ano po at ano rin po ang komento ninyo hingil po sa ginawang aksyon ni NBI Director Jaime Santiago patungkol po sa mga nagpapakalat ng Polboronic video. So anyway, comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi ninyo at komento ninyo hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.